I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong i-analyze dito na pagagandang signs. Ito yung tinatawag ko na mysterious circle and dots na signs for treasures. Shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga uploads. Ang sa gitna ay napakalaking circle kumpara sa dalawa na nasa itaas at sa baba. At meron ding isa, dalawa, tatlo at apat na circle dito sa baba, which is ang sa baba ang pinakamalaki, which I think ito yung item na hinahanap, ang malaking circle. Meaning to say, ang diagram na ito ay pertaining sa lalim or deep of the object. Mamaya ay discuss natin kung ano ang lalim niyan in two ways decoding ang gawin natin. Dalawang paraan para kung magmintis sa una ay meron pa tayong option. Okay, ito yung close up ng butas sa baba. Meron siyang tatlong maliit at isang malaki, which I believe na ito yung item. Alright, sa ating suriin ang itsura ng batong ito. Sa palagay ko ang itsura ng batong ito ay ito ay tinatawag na monolithic stone, meaning isa lang siya na tinayo. Sadyang itinayo yan para kitang-kita yung mga butas. At alam nyo ba guys, ang iniisip ko ngayon, kung naalala nyo yung aking video about eclipse treasure, yung sun rays ang magtuturo ng treasure. Kasi alam nyo ba na itong mga circle na ito, isa dyan ay sun. Kasi kung merong layout yan, sana ay merong mga tatak dito sa gilid na 5 or Z or heart or even yung mga stone sign na mga nagaganyan or even a triangle sign or letter B. Dapat meron yan dito sa gilid ng bato na mga tatak na ganyan. Pero napakalinis ng bato, wala tayong makita. Kaya sa palagay ko ito ay eclipse treasure, meaning to say gamitin natin ang sun rays para mahanap kung saan tatama yung shadow, doon tayo maghukay. Okay, at sa tingin ko ito ang sun, itong sa itaas, at itong bato. Ito yung bato yung sa gitna. Sa actual na pag-trace niyan, ang bato ay itong nasa gitna. At ito yung sun sa itaas, which is yan ang tatama dito sa bato at mag-cast siya ng shadow, which is ito yung shadow. Or pwedeng baliktad, pwedeng ito ang sun at mag-cast siya ng shadow diyan sa dito sa bato, which is in the middle. Pero hindi mangyaring ito yung sun kasi napakalapit niya sa bato. Ang sun, kung i-drawing natin yan ng side view, yan, ang sun ay medyo nakadistansya yan sa ganyan yan. Medyo nakadistansya siya sa bato. At kung tatama dyan ang shadow, dito yung hukay, which is ito yung na butas. So ang shadow dito ng sun, pinaka the best na shadow na ay nasa umaga, that is 9 o'clock. 9 o'clock ang pinaka the best na shadow in the morning para maghukay ng eclipse. 9 to 10, ganyan, between 9 to 10 lang. Wag na yung 12 na napakalapit na yan. Kung 12 nagaganyan na yan dito sa itaas.
Okay, so tingnan natin, meron akong ginawang drawing para mas klaro ang pag-decode natin ito. Gamitin natin ang traditional method muna bago tayo sa Eclipse na method sa pag-search. Kasi ang Eclipse ay minsan lang yan na research method. Pag wala talagang makikitang mga marka-marka sa gilid ng bato, meaning to say ang reference niyan ay ang sun. That is eclipse. Kung hindi man ako mali. Pero kung nagkamali ako ay pasensya muna. Pero ipapakita ko ang two-way decoding sa sign na ito. Okay, at ganito guys ang paghanap natin sa location ng treasure, yung sweet spot na tinatawag, ay i-assume natin kung saan ang west at east. Pero ang ating reference point ay east kasi diyan ang nanggagaling ang ating sun. Di ba ang Hapon ay ang sun ay isa sa kanilang simbolo sa flag? Kaya sa palagay ko itong sign na ito yung sun, ito yung bato, at ito yung shadow ng treasure. Kaya sa drawing natin, halimbawa dito ang east sa kanan. At alas 9, so kung alas 9 ay dito na yung sun. So ito yung kanyang sun rays at mag-cast yan ng shadow sa bato. So sa alas 9 ay tatama yan diyan at ang shadow niya ay dito. Maraming ganyang treasure na tinatawag eclipse. Kasi wala kang makikitang mga palatandaan like Z, like E, number 3, like 5. Dapat ganyan yan. Merong mga ganyan, may heart, merong V, ganyan. Or kahit arrow, or yung mga guhit-guhit na short lines. Pero walang ganyan, meaning to say, yan ay eclipse. At ganito ang pag-trace natin kung saan hukayin. Kung nakita nyo, walang indicator ng mga distances, meaning to say, isa lang talaga ang magtuturo ng treasure, ang sun rays. Ayan. Siguro ako lang ang merong method sa YouTube na pinakita na ganito, kaya very strange. At ang iba hindi naniwala dyan, pero meron akong mga katiats dyan na alam nila ang about eclipse sign. So ganyan guys, kung alas 10 naman ay medyo nasa itaas ang sun, medyo iiksi ang distance dito siya tatama. Kaya kung maghukay nito, i-assume natin na 9 to 10 in the morning, pwede rin 8. So kung 8 ay dito pa yung sun at ang shadow niya ay malayo doon sa unahan, dito tatama yan. Kaya kung maghukay tayo using eclipse, ay gawin na lang natin na oval. Gawin na oval yung hukay para matatamaan yung nakabaon na item. Okay, at kung halimbawa naman wala sa harap ng sign ang east, halimbawa ay nasa likod siya, ang east at west naman dito, kulayan natin ng ibang kulay para malaman natin ang mga linya, ganyan. So halimbawa dito naman ang west, binaliktad natin kasi alam naman natin ang Hapon mahilig magbaliktad. Kita nyo yung mga libro nila, ang libro ng Hapon doon sa likod sila una tumitingin ng pages, at ang pagsulat din nila ay instead na left to right ay right to left at up to bottom. Baliktad ang kanilang mga ways. Kahit sa driving, imbis na keep right, keep left sila. Kaya nga kaiba ang kultura ng Hapon. So meaning to say, kaya maraming hindi natin matagpuan na treasure kasi dito tayo palagi sa harapan. Assuming palagi tayo na nandito lang sa harapan ang mga treasure or under the stone kung saan yung sign. Pero kung ating ikwento ko sa inyo yung nangyari doon sa
Southern Mindanao, yung malaking bato na tulad niyan, na meron siyang triangle sa front, tapos maraming mga indicators like number 5, maraming number 5, merong letter Z, at merong pang mga maliliit na heart at short lines. Dito yung nakalagay yung triangle sa harap mismo. Kaya akala ng mga treasure hunter ay dito sa harap maghukay. Yun pala ay sa likod. Sa likod mismo ng bato. At bakit ko yan nalaman? Kasi yan ay kwento ng kakilala ko na treasure hunter, na kung saan ay siya ang nakakuha. Yan ang sabi niya sa akin, na minsan ay baliktad palagi ang mga signs ng hapon, instead na sa harap ay nasa likod. Kaya always ang likod ang ating last resort sa paghanap. Or pwede naman unahin yung likod, kasi alam naman natin na baliktad talaga. Kahit yung mapa ng hapon, ang pagtingin niyan ay baliktad yan. Yan ang kanilang enigma or secret sa paggawa ng mapa. Kaya naniwala na rin ako na sa bato rin, itong treasure layout sa bato tulad nito, ito ay layout. Ay mga baliktad din yan. Imbes na sa front ay nasa likod. Kaya hindi natin matagpuan. Okay, kung gagamitan naman natin ng metal detector ay metal detector hanggang 1 meter mahigit lang yan ang effectivity. Merong ginawa ang Australia, yung Monster metal detector na gawa ng Minelab. Aabot siya sa 2 meters. Yun na nga malalim. Kasi pag iset mo ang detector sa pinaka high sensitivity, mag-iingay na siya, at kahit kunting mineral lang ay mag-iingay na siya. Kaya yung mga magkikita nyo sa internet na detector na makadetect daw ng 7 meters, hindi yan totoo. Ang detector na naimbento ng pinakamagaling na kumpanya ng metal detector sa Australia, yung Minelab, yung Monster nila na Minelab detector, ay 2 meters lamang ang madetect. Pero pinaka-high-tech na yun. Ngayon ang China gumagawa ng makadetect daw sila ng hanggang 3 meters. Tingnan mo yung presyo, ang mura, tapos makadetect daw. Ewan ko lang. Okay, at dito naman guys, ilipat natin ang east. So example, dito ang sun, yan ay alas 9. So ang alas 9 sa umaga, pagtatama dito ang sun, ayan, so dito tayo maghukay. Okay, dito tayo maghukay. At ano ba ang deep, ang lalim niyan? Ang lalim niyan ay makikita sa indicator doon sa baba ng bato na ito. Ay mayroong indicator ng lalim. Tingnan nga natin. Ito guys ang layout ng treasure. So kung ating i-straight yan, ayan, so medyo naka-offset siya sa kanan, medyo dito siya. Meaning to say, pag i-side view natin yan, ay yung makikita natin ay yung kanina, yung ito atin ito. So meaning to say, ang linya niyan, itong naka-line dito, yan ay papunta dito. Or kung sa likod tayo, ay papunta siya doon kung saan yung sun or yung east. Pero ang lalim ng indication, at bakit nasabi ko guys na ang mga tuldok na ito ay nag-indicate ng lalim, kasi sa kanilang face clock, kung naalala niyo yung relo, ang tuldok ay referring to lines. Make that, ang tuldok ay, mayroong mga tuldok kasi ang relo sa gilid. Ang bawat tuldok niyan ay, that is 1 meter kung face clock. At yung dust, yung mga dust na maliit sa face clock, yan ay distances also in 1 meter.
Kaya ito guys, kung makita natin ay kung 1 meter itong dalawa, so this is 2 meters already. At merong isa dito, so total of 3 meters. At nadagdagan pa ng isa, total of 4 meters. Alright, so tingnan ulit natin guys ang layout. Itong mga nakatatak kasi sa bato, yan ay layout yan. Yan ay parang mapa ng treasure kung saan tingnan. Kaya lang meron siyang mga ratio, meron siyang mga proportion saka dimensions. Yung ratio, example, yung 1 inch is equals to 1 meter or 1 yard, or 1 centimeter is equal to 1 meters, ganyan. So meron tayong isang klaseng pag-decode yan using traditional way. Mamaya ipapakita natin using a ruler. Atin yan kunin ang mga distance niyan using ruler by inch and then convert to meters at makukuha natin in front ang treasure. Pero yan ay other way of decoding, pero mas para sa akin yung kanina yung pinakita natin na eclipse, yun ang first option ko. Pangalawa na lang itong traditional method na papakita natin mamaya. Okay, at tingnan muna natin yung picture na close up. Ito. So ito na yung guys. Bawat tuldok niyan ay 1 meter ang lalim. So there are 3 tuldok at pang-apat yung item. So dito tayo stop sa paghukay sa 4 meters. Ay matagpuan na natin ang ating hinahanap. Under 4 meters. 4 meters yan. Medyo malalim yan. Parang dalawang maliit na tao na pinagdugtong. Yan ang lalim ng 4 meters. At itong nahukay nila dito, sa tingin ko yan ay mga 2 meters pa yan. At hindi diyan sa baba ng bato ang treasure, kasi meron siyang indicator ng distance. Kasi kung atin two-way decoding, pwede ring distance ito na sa ika 4 meters. Mamaya papakita natin, okay? So alright, so balik tayo dito guys sa ating pinakita kanina na first method in finding the location of the treasure or the sweet spot. Yung unang example natin, atin lang i-shortcut. Hanapin natin ng east. At kung makita na natin ang east ay i-assume natin na it is 9 o'clock or 9 to 10 in the morning. At dahil sa alas 9 at alas 10 siya, ang angle ng kanyang shadow ng sun ay nakaganyan yan. Tatama yan sa tuktok ng bato at dito mag-fall ang shadow. At kung saan yung shadow, doon tayo maghukay. Kung yan ay 10 o'clock, medyo malapit na sa bato ang shadow. Ganyan. At kung 12 o'clock siya, ay dito siya, under the rock. Kung 12 o'clock. Kaya kung hindi natin matagpuan sa 9 or 10, adjust tayo sa 8. Or pwede 11, dito na yan. Napakalapit na talaga yan. Ganyan lang, huwag sumurrender ka agad. Baka pag alis nyo ay mayroong darating na ibang treasure hunter na alam yan. Okay, so tapos na tayo sa eclipse method using sun rays or itong shadow of the sun. Yung shadow of the sun ang sinusundan sa ganung method. Ngayon ay i-analyze naman natin ito using conventional method. At ang pagbasihan natin ay ang mga bilog or dots. Ngayon kung napansin nyo ka-TH, mysterious talaga ang sign na ito.
Kasi malaki ang gitna at maliliit yung dalawa. So ibig sabihin, ang gitna ay itong bato. Ang gitna ang bato, ang dalawa ito, yan ay mga item na nakalagay diyan. So pwedeng itong isang bilog ay pwedeng sa likod yan dito. At itong isa, itong maliit sa baba ay pwedeng dito siya. Ayan, di ba? Kasi anong gamit niyang malaking circle sa gitna? Kung magkapareho lang yan, sana ay dito na tayo sa 1 meter each. Kung magkaparehong size yan na circle ay 1, 1, 1. So, punta tayo sa 3 meters dito. Hindi sila magkapareho. Kaya hindi pwedeng mag 3 meters tayo. Or kung 5 meters bawat isa ay dito tayo sa 15. Yan sana ang traditional. Ngayon ay malaki yung gitna. Kaya ina-assume natin na ang gitna ay ang bato. So stay put lang itong bato. Ang gitna. Ngayon, anong value ng mga maliliit? So pwedeng una diyan 1 meter lang ang unang test dig sa harapan at itong isa sa likod din. So parehong 1 meter. At ang pangalawa, kung itong dot ay 5 meters ang value, 5 meters din itong isa. So ibig sabihin, pangalawang test dig sa harapan ay 5 meters distance. So ganun din sa likod. 5 meters distance din. Okay, diba? Meron na tayong, sabi sa English, it makes sense. Meron ng sense ang sign dyan. Okay, ngayon kung gawin natin na 3 meters by 3 meters ay pwede rin. Kung itong tatlong dot gawin natin 3 meters, so dito yan sa gitna 3 meters, ganoon din dito kasi mag mirror image tayo, kaya kung anong nasa harap ayun din ang sa likod. Okay, so lastly ay i-detect nyo ang bato kasi napakalaki ng bato na yan. Pwedeng sinuksok lang dyan ng item at nilalagyan lang yan ng mga marka-marka dyan na sign na bilog para malito tayo, pero karamihan talaga nilalagay sa bato. Kaya pugpukin nyo ng maso ang buong palibot ng bato para malaman nyo kung hollow rock. Okay, so yan lang mga katiyats ang aking solusyon dyan sa napaka-misteryosong tatak na yan ng bato. At ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat.